Nasa linya na po natin, hepe po ng Pambansang Pulisya, mga kapuso, PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Alamin muna natin yung mga development doon po sa tinatrabaho po ngayon ng PNP. Hepe, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Chief? Good morning po. Good morning po. Oh, Yes, good sir. morning. Good Opo. morning po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. At binabanggit po rito na sindikato pala ito, General Marbil, no? Sindikato po ng mga pulis at sibilyan, tama ho ba? Opo. Yun po yung ano po nasa investigation po. Naging sindikato na po talaga sila. Gaano po kalaki yung sindikatong pinag-uusapan natin dito? Ito po yung 4 na pulis na nahuli kahapon na hinarap po sa media ni na PNP Chief at ni DILG Secretary na nagkikidnap ng mga Nagkikidnap Chinese. po. Hindi po ba? Oo, Chinese ang nahuli pero Oo. baka may mga iba pang foreign nationals na kinikidnap itong mga ito. General? Apo, initially po, dun sa investigation natin, we already named yung 4 na police plus 2 nilang cohort. And we're looking po plus 8 po na at large po ngayon na John Does na hinahanap po natin. Based po na testimony po ng mga ating mga suspects po. Okay. So more or less 14 po sila sa grupo po. 14. Ilan ang pulis dyan? Ito lang po, yung 4 lang po talaga yung police na to. So Okay. hindi po, karamihan po civilian. Based on po sa testimony po ng mga suspects po natin. Okay, dati kasi Joel, PNP Chief Marbil, nandun tayo inabot natin yung punto na ang kinatatakutan natin ay mismo mga pulis kasi sila yung kidnapper. Di ba natatandaan mo yon bago pa maging PNP Chief si Senator Lacson dati, Yan, di ba? oo. Sila yung head ng mga sindikato sa droga at iba pang krimen. PNP Chief, gusto po tanongin sa iyo at sa inyo naman galing ang sagot. Bumabalik po ba tayo sa panahong yon na yung mga hunters dapat ng kriminal, ang siya ngayong hinahunt kasi sila ang kriminal? That's not number one, from the first statement po, that's really not true, no. Hindi man po talagang kidnappers ang police natin, and we're not may mga of course may mga na-involved yun because that's an easy money, and ito po talaga, sabi ko nga talaga may nangyari, hindi po perfect yung organization natin, no. Kaya nga sabi ko sa Philippine Nation, let's come up with a better policy. Right now, kung napapansin nyo, we're very strict dun sa accounting of our personnel. Yung mga tao nagbibigay po ng mga outside duty moonlighting. We're not for forgiving po dyan. And right now, ay sabi ko nga, ang ginagawa po ng modus operandi ng mga tao po nito is using civilian vehicles, na civilian motorcycles na ginagawa nilang police motorcycle. So I just ordered yung high patrol group natin dyan, Kumigad, na talagang hulihin talaga natin kung sino man yan, hulihin ang mga nakalagay na police and let us account lahat po ng motorcycles natin na ginagamit. Nagagamitin o magagamit sa magantong krimen. Sige, mamaya pag-uusapan din natin yan, General. Pero balikan natin yung itong sindikatong ito. Maliban dito sa 2 Chino na kanilang kinidnap nung sila'y maaresto, meron pa bang mga nakidnap ito? Na iba? Base po sa inyo mga impormasyong nakuha. Yun po, I spoke to AKG, si General Abrenicano, and kasi yung modus operandi ng lately, meron po kaming 4 na napansin na unsolved kidnapping, which is the same modus operandi na ginamit nito. And we are trying to locate po yung mga victims para sila po yung mag-ano po ng mga... Baka ito konektado, no? Baka konektado, General, ano? Magkano ba karaniwan Possibly po. ang hinihinging ransom ng grupo na to sa mga dayuhang biktima nila? Ma'am, lately, that's yung kahapon na revealed 2.5 million, no? And yung iba, I don't want to say kasi baka ito may mangyari, no? Ito po, that's under investigation and wala naman pong basta ang gusto nila easy money. Gusto lang huli at sabay papakawalan na. Yun lang naman ang gusto nila, parang mabilisang kidnapping for ransom itong mga grupo na to. Meron po ba silang history na sinasaktan, tinotorture din yung biktima nila kung hindi agad nakakapagbayad ng ransom? No po, wala pong kaming ganyan. Wala pong kaming reports na ganyan na pinatay po itong grupo na to. May sinaktan po sila. Just purely, they take advantage po dun sa mga foreigners po na bumibisita po dito sa Philippines. Okay, yung biktima po nila mga Chinese at mga dayuhan, mga miyembro po ba ng Pogo o talagang turista lang dito po sa bansa?
No, sa I don't want to any pogo siya kung sino man siya. Wala hindi po dapat ang trabaho po ng Philippine National Police, we protect anyone. Wala po kami paalam kung sino ka, kung masama kang tao. Hindi po namin gawain dapat yan. Hindi po kami kumikita sa ganito. Porque masama ka, kikidnapin ka namin. No? We don't want to. Kaya hindi po kami sumasagot yan. Oh. We don't mind kung sino ka. Basta hindi po tama yung ginawa ng police natin. Then they will pagbawalan po natin yan. Ito, Hepe, pangkaraniwan kasi, Chinese, kinikidnap kapwa Chinese. Yes, oo. Ito bang sindikatong ito, may mga Chinese members ba ito? O purely mga Filipinos po ito? Practically po, no. Sa investigation po natin, wala po na member. Puro mga Pilipino lang to? May Pilipino, but sigurado may taga-turo sigurado ng Chinese. Gustong kumita lang na ito po, may mga ito. I guess. Para nagtuturo, parang ganon, spotter. Nagtuturo lang, spotter lang. But dun sa reports natin lately, wala po na involved na Chinese. But if should there be an involved na Chinese, then ilalabas po namin sa report. So we can come up with a better policy and strategy regarding this matter. Chief PNP, sabi po kahapon sa press con, ang mastermind ng grupo na ito ay isang civilian. Ibig sabihin, sumusunod yung mga pulis sa isang civilian na mastermind? I guess kasi itong mga pulis natin, bata lang eh. Yung medyo batang-bata lang. Baka naman itong civilian na ito, na nagpapanggap na galing from immigration, no? Siyempre, baka siya may mga asset, siya may mga financial capability, so siya nagpo-provide. Galing sa immigration, so kilala niyo na po kung sino ang mastermind na ito? Nagpapanggap lang po ng... Alright, nagpapanggap. But hindi talaga eh. And we check with the immigration, no? Wala naman po silang ganun tao. Baka dating immigration, but hindi po sila nasa immigration po ngayon. Sa radar po ba ng PNP, ito lang yung grupo ng sindikato ng kidnappers na merong miyembro ng PNP? Ma'am, we cannot, hindi natin, ang sinasabi lang natin, we are trying to improve our system. Tinatanggal po natin yung mga talagang yung mga activities na pwedeng gumawa ang pulis na mali. Kaya we're very strict sa mga moonlighting na yan. Okay, yung moonlighting. We want to account our personnel. Speaking of moonlighting, alam ko, nagigpit na kayo, pina-audit nyo na po, no? Yung ating mga pwersa. Ano mga natuklasan ninyo? Kasi ito yung nagsimula lang doon sa dalawang staff na nakadestino dapat sa Zamboanga. Nagmo-moonlighting bilang bilang mga bodyguard dito sa Muntinlupa. So, base doon sa ginawa ninyong audit, meron pa ba maliban doon sa dalawa na gumagawa ng ganitong klase ng mga moonlighting activities? Number one, I just want to correct you. Hindi po nagsimula po yung nahuli po yung staff. When I started po ng pag-upo din as Chief PNP, pinabago po namin yung tema dun sa binibigyan po ng PSPG. Kasi it appears na nagmo-moonlighting eh. Ang nakalagay po dun VIP, and hindi po trabaho ng police to give VIP protection to anybody. Yes. That's hindi po trabaho yan. Ang trabaho po namin is to give security to people na may threaten sa buhay nila. Hindi po, kaya nga marami po tumatawag sa akin, sir, ba't nyo tinanggal yung mga security po namin? Hindi po namin trabaho yan. No, meron po tayong mga kagaya ng mga meron po kayong perceived threat. Kasi you have to dito, ang sinasabi ko sa PSPG, dalawa po yung threat natin, it's either perceived and real threat. Pagka-perceive lang, ito mayaman kami, pwede po kami kidnapin. Hindi po namin trabaho po yung magbantay sa inyo. Trabaho po ng ng mga security guards. May mga personal po kami trained na pwede po mag-VIP protection. Parang security and not the work of the policeman. Ang binibigyan po namin ng mga security, ang tawag yung threaten, kagaya ng mga witnesses, yun talaga high level, of course, the president, the vice president, lima po, chief justice, yan talaga. And the people na matataas yung threat level, yun po ang binibigyan namin. Pero po yung mga, Hanggang ilan, General, ang binibigay ninyong personnel? Pag halimbawa, isang pangkaraniwang mamamayan, merong napatunayan, ang threat level niya ay mataas. Nag-request siya ng security sa police, ilan po binibigay ninyong personnel? Ang dito po, ang nasa policy po natin, dalawa. Dati na policy. And I don't see it na pag mali po yan.
hindi po pwede dalawa lang ang security mo kung high threat ka. Kung ang taas-taas ng threat mo. It really depends po gano'ng karami yung threat. And we don't Depende want sa na- sitwasyon, kumbaga. Depende sa That's kaso. really true. Yes po. Really sa kaso po. General, So, hindi po kami by the book. Opo. Ilan na po yung na-recall ninyo na mga nag-moonlighting o nag-secure sa mga hindi naman dapat ay i-secure ng PNP? Number one, I don't want to say na nag-moonlighting because ang naging problema kasi namin, we have very wrong policy. Since yung policy po natin mali, ay feeling po ng mga tao natin, tama yung ginagawa nila. Now, we try to correct po yung policy natin na ito lang nga pwede natin bigyan ng security. In fact, yung mga tao na high threat, after a while, you have to remove po yung security ng security after na patunay na wala ng threat. Oo, hindi habang buhay yun. Ganun rin po ginagawa namin sa permit to carry. Not everybody will carry any firearms anymore. We're very strict with the permit to carry. Only people who na may threat level, ayun na po binibigyan natin. So Hindi na po yung right. Meron na po Ano kayo po? na-recall ng mga pulis na nagsisecure dati pa sa ibang mga Opo, VIPs? Marami. Ilan po yun Yes. na-recall ninyo? Pero I ba kayong don't want datos to- dyan? No, we don't kasi ang nangyari kasi ang sinasabi ko lang yung mga nasa regional mobile forces, nasa provincial mobile forces and anybody sa police force, hindi po pwede except PSPG lang po ang pwede magbigay ng security. But it really depends sa regional director kasi regional director based on sa kanilang mandato, pwede po sila magbigay ng security within 1 month. Ganun rin po yung PSPG director natin. Within 1 month, pwede po sila magbigay ng security when they feel na threatened po yung tao. Okay. Pero after that, they need to make a report and the Deputy Chief for Operations po natin, ang pwede lang po mag-approve. Ako lang po, they have to be notified na ito po yung binibigyan ng security. Hindi po ako natutuwa kasi last time I went to a hotel and this Chinese guy, may security. Ako nga wala eh. Talaga? Bakit ako wala? Talaga? Police ang security, Eto, meron, General? Police po. Naka-t-shirt pa ng PSPG. Sabi, how can we do this? Ang Ayos. masama lang yan, tigabuhat pa ng bag. Di ba ano ginagawang aid? Ay, nako. Baka malaki po Kaya bigay. nga po, Opo. Nawawala yung Ay, dignity that's- ng uniforme ninyo, General, pag ganun. That's why I don't like ng mga security po ng mga police natin. No? Sabi ko, no, if I have a personal na lakad, you don't need. Hindi yung trabaho to eh. Okay. Of course, may mga security ko because of my position. But you are not authorized to carry my bag. This is my personal thing. Totoo. Even my family, hindi po utusan ng police. Okay. Yan po, hindi ko po, Gusto ko yun. yan ang tinuturo po sa lahat ng tao natin. Very good, very good. Oh. Pero Jen, kamusta ang war on drugs? Parang napupulaan kayo. Andyan na naman daw ang droga. Ano ba No, ang war on drugs po natin? Briefly, General. No, dito we started po talaga ng from somewhere else, no. Ang kagandahan na po, tumatas po yung drugs natin and we have to compare it for last year, no. Ang inaano natin. We're looking po yung talagang asan talaga dinadala ang ano po ang presidente po natin, ang guideline niya. Let us hit yung mga big one. Kasi what happened right now, dito po sa maliliit if you will see, we are much better than the previous 6 months. Kasi dito, ang tingin po natin, every 6 months po ang ano natin, evaluation kung maganda po yung statistics natin. No? But after that, I just want it quarterly. Gusto ko quarterly kung gumaganda and we have resources. Especially right now, sabi po nila, pagka malapit na po ang eleksyon, marami pong kailangan ng pera. So, since tunay po yan, eto na nangyayari, sino na naman nagpapadala? So yun po, we have to talk to PDEA and discuss po what's our strategy. Right now po, meron pong susunugin po yung 1.4 tons po natin dito sa part ng Cavite. Ito yung mga nakumpiska natin, no? Opo, yun po. And the regional director 4A will be the one to witness on behalf of the Philippine National Police. O sige, abangan namin yung mga development. In the meantime, General, salamat and good luck sa inyo. Next Thank you. time po ulit, General. Opo, maraming salamat Ingat po. kayo. Thank Good morning, you. sir. Epe, mga kapuso, Police General Romel Francisco Marbil, PNP. Mga